10 taong nagtrabaho bilang private chef sa mga yate at Michelin-starred restaurant sa Europa ang Espanyol na si Pablo Formosel. Pero nagbago ang ikot ng kanyang mundo nang makilala ang Pilipinang si Bianca Segui. Dahil kasabay nito, naipakilala rin sa kanya ang paborito nating root crop na ube. 3 buwan ang nakalilipas, nagpa siya ang dalawa na lumipat ng permanente sa Pilipinas at magtayo ng ube farm sa Tabaco City, Albay na tinawag nilang The Ube Origins. Ayon kay Segui, bago nila napili ang Tabaco City, nag-ikot sila sa iba't ibang bahagi ng bansa at napatunayan nila na ang lupa sa paanan ng Bulkang Mayon ang pinakamaganda at may mataas na nutrisyon para sa pagpapalago ng ube. We traveled all over the Philippines. And when I say we traveled all over the Philippines, we traveled. We went to Cebu, Mindoro, Batangas, Nasugbu, Pangasinan. Ni-research po namin yung pinakamagandang soil. At nandito po kami sa Tabaco dahil andito po yung pinakamagandang soil sa buong Pilipinas. Kasi no offense po sa ibang sa ibang isla, pero Albay po talaga. And andito po kasi yung Mayon eh. Oo. Opo. Oo. You're how many kilometers away from Mayon Volcano? 8 kilometers lang po. So nasa paanan talaga tayo ng bulkan. Yeah. And when you evaluated the soil, how was it? It's high in nitrogen content po. It's actually composed of pumice, ash, and basalt. Yun po yung mga good components to make for a very, very nutritious soil. Dahil sa dalubhasang kamay ni Chef Pablo, hindi lang daw dapat panghimagas o dessert ang ube. Kaya naman, patuloy niyang sinusubukan na gamitin ang ube sa mga savory dishes at maging sa mga cocktail drinks. I'm trying different ways to cook ube to know how is the flavor, not only preparing sweet things. And it's really good. It's really good. In the future, I'm sure we will prepare something. I think yung mga Pilipino po talaga pinakilala yung ube sa buong mundo as a dessert. Pero okay naman po pala siya sa savory stuff din. Yun po yung ginawa ni Pablo. Niluluto po niya sa kasama ng gulay, ganyan kasama sa tabi ng protein. Masarap din po pala siya, hindi lang po talaga siya pang dessert. Pero ang mga Pilipino po talaga ang nagpakilala sa mundo na ang ube ay pang desserts talaga. Yeah. Also, I start to introduce ube in cocktails. Yeah. For now, at home. But I start to make infusions with vodka, with another alcohols. And I start to prepare also cocktails with Ang sarap po talaga. Sa kasalukuyan, mayroong halos 25,000 tanim ng ube sa kanilang 1 ektaryang bukirin. Inaasahan nilang mag-aani ito nang hindi bababa sa 25 tonelada bago matapos ang taon o sa unang bahagi ng 2027. Higit sa panlasa at kita, ang puso ng The Ube Origins ay ang mga lokal na magsasaka ng Albay. Giit ni Chef Pablo, hindi magiging posible ang lahat ng ito kung wala ang tulong ng mga lokal na magsasaka. We have to say that this is not possible without the farmers. Yeah, opo, 100%. And like she say, we from the beginning we want to make a community of farmers here in Albay, and we want to work with them. Without them, we are nobody. We are nothing. Yes. No, we are nothing. Hangad din nila na magtayo ng isang mini school o learning site para turuan ng mga magsasaka ng tama at mas epektibong paraan ng pag-aalaga ng ube. Bukod po sa pag-export, gusto po namin na magbukas ng parang mini school to teach the farmers or kung sino man po ang interesado na matuto ng pagpapalaki ng ube na may mga paraan po kung paano lumaki yung ube na properly, kung paano siya i-fertilize, ganun po. So yun po yung second goal namin. Malaking pasasalamat naman ng mga lokal na magsasaka gaya ni Mang Juan dahil sa tulong at pangkabuhayang hatid ng bukirin sa kanilang pamilya. Salamat kami ma'am sa dalawa kay Sir Pablo at saka Ma'am Bianca na sila ang bumuo ng Ube Farmers Origin po. Mga sa muya ni suporta sa pamilya may. Kaya salamat kami sa dalawang bumuo nito.
Pangarap ni na Pablo at Bianca na balang araw, hindi lang makilala ang Albay bilang tahanan ng Bulkang Mayon, kundi maging sentro ng produksyon ng ube na magbibigay ng masaganang bukas at oportunidad para sa mga Bicolanong magsasaka. Ella Raposon, Bicol.ph